Bilang magnitude 6.1 na lindol ang Basco, Batanes, naitala ang sentro nito sa may hilagang silangan ng Basco kaninang alas 4:20 ng umaga. Madaling araw, naramdaman ng lindol na may lakas na intensity 5 sa Basco, Batanes. Ayon sa PHIVOX, posibleng magkaroon ng aftershocks. At kung ng balitang yan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si PHIVOX Director Renato Solidum Jr. Magandang umaga po, Director Solidum. Magandang umaga po sa inyo. Sir, ano ho ang posibleng naging sanhi nitong nangyari pong lindol dyan po sa Batanes? Diyan po sa paligid ng Batanes Group of Islands, may mga local faults po dyan na paminsan-minsan ay kumikilos underwater. So ito pong lindol kanina ay isang lindol dulot ng isang pagkilos ng isang fault dyan, north ng Batanes. At ito ho ba kaya, Director, sa tingin nyo may kaugnayan ho kaya sa init ng panahon na nararanasan natin ngayon? Wala naman po. Kung ang init ang pag-uusapan, ang init po ng mga bato sa ilalim ng nagpapakilos ng mga fault, no? Ang talagang pangunahing sanhi. Yung init ng araw ay baga wala pang 1 metro ang magpe-penetrate niyan, kaya wala pong pakialam. Ang lindol sa panahon, tag-init o taglamig ay meron po lindol. Okay. At sa ganito po nangyari pag lindol, 6.1 po ito, Director, meron ho ba tayo inaasahan pa mga aftershocks? Posible po magkaroon ng mga aftershocks dyan sa lugar na yan. At siguro naman, kung matatanda na ating mga kababayan sa Batanes, paminsan-minsan talaga mayroong mga paglindol sa paligid nito. So ano pong mapapayo natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa may bahagi po ng Batanes? Well, unang-una, huwag pong mag-panic. Ang pangunahing gagawin nila ay i-repass o i-review ang kanilang mga dapat gagawin kapag lumilindol sa kanilang lugar. Okay, sige po. At kami pa makikipag-ugnayan na lamang po para sa mga development kung sakasakali magkaroon po ng mga aftershocks pa dyan po sa may bahagi ng Batanes. Maraming salamat po, Director Solidum. Maraming salamat, Susan.